Kung Present. sakaling Big mag-18 na, tapos nabuo yung namumusa yung parang pagtingin. Ano kaya liligawan mo si Biancy? Pwede. Pwede? Kung pwede lang. Maayos ka. Hintayin nyo na lang pong maging magjowa na sila. No? Malay nyo po. Pero di natin sure. Baka magjowa na. So yun, good morning, good afternoon, and good evening sa inyo lahat mga kalingap. Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio po Grabe guys, ito ang hindi ko kayang tiisin na hindi mabigyan ng reaksyon ang pagkakahatsit ni Kuya Val kay Kalingap Edo guys. At isa na ako sa mga talagang nag-aantay na mangyari ito and I guess napakarami din sa inyo ang nag-iantay na mangyari din ito guys. And actually pinanood ko muna bago ko gawin ng reaction, and parang nahalata akong ingat na ingat talaga si Papa Ed sa pagsagot. Sabi nga ni Kuya Val, nako, umayos ka Papa Eds. And tingnan natin guys kung talagang wala nga bang itinatago or inililihim si Papa Ed sa mga pagsagot-sagot niya kay Kuya Val. So yan guys, at samahan po ninyo ako hanggang dulo guys, no? Pero bago tayo tumuloy doon, syempre, muli kong pinapaalala na suportahan palagi ang Team Kalingap. Yan guys ay pinangungunahan po palagi ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rob, and Ma'am Jackie. So, shout out po sa inyo lahat sa mga solid na Kalingap supporters, and ganun na rin po sa aking mga subscribers. Shout out po sa inyo lahat-lahat. So, samahan niyo ako. Let's go! I don't give a fuck what you say. Ayan, magandang araw muli mga Kalingap. Yun na. Kaibigan. At ngayon po dito ako sa farm ni Papa Eds. Naku. Meron siyang kubuta. Si Papa Eds, oh. Grabe, yumayaman ka ngayon, ah. Ano pinaghandaan mo sa buhay? Bakit meron ka dito? Siyempre, kailangan nating bukod sa pagbablog, kailangan natin may iba pang pagkukunan ng pagkakakitaan. Balita ko, meron ka dahil diyang malawak na sakahan, yung lupa. Ay, maliit lang, mga mga 5 hectares lang. Grabe. Ay, grabe. Okay na po yan, mga kaibigan. No? Matindi pala itong si Papa Eds, guys, pero parang kilala ko kung sino may-ari niyan Ay, mga Kalingap, salamat po sapagkat pinaunlakan ako ni Papa Eds po na interviewin po natin siya. Grabe din naman. So, itanong ko muna kung ilang taon na si Papa Eds. Ilang taon ka na, Papa Eds? 28 po. Uy, bata pa pala si Papa Eds. Oo, kasi ang matanda, mga 50 na yon. Pero ang 50 pong edad po, mga Kalingap, kahit 50, pag batang babae po, pwede pa magkaanak. Yun. So, ikaw pala 28 na. So, akala ko mga 30 ka na. Bata ka pa pala. At alamin ko lang po, mga Kalingap, kung siya ba'y nag-i-enjoy sa pagiging charity vlogger? Nag-enjoy ka ba, Papa Eds, sa pagiging charity vlogger mo? Ay, syempre naman po, enjoy na enjoy tayo. Actually, yung mga tinutulungan natin yan, syempre, natutunan natin yan sa pagbablog ni Kuya Val. Kahit nga yung estilo niya, pinapakinggan ko yun minsan kasi doon tayo nasanay sa pagbablog niya, kalalunod ng yan, sumunod sa phone. Saka, din sa iba pang mga sigaw niya. Pati yung mga tinutulungan niya, ganyan din ang style ko, matanda, bata, lahat po ng klase. Yes guys, no? Kung talagang sinusundan nyo yung mga vlogs ni Kalingap Edu, mix din. Parang yung kay Kuya Val din yung mga tinutulungan niya. May matatanda, may bata, may mga mid-age, yung mga... Meron ding mga dalaga. Siyempre, trend yan di ba guys? Yun. Idol natin, Kuya Val. Napansin ko, Papa Eds, yung huling mga vlogs mo, siguro kung mga ilang buwan, alos lahat ng mga na-vlogs mo, mga ganda, napapansin ko na. Hindi, mga lang po kasi mga estudyante. Karaniwan kasi. Lapitin ka na ng mga magagandang babae. Hindi naman po kasi syempre nakita rin natin sa YouTube minsan. May mga pinipili lang rin yung manonood na panoorin. At hindi tayo makaka-survive sa pagbablog kung makikisabay lang tayo sa isang klase ng mga tinutulong kagaya ng mga senior at bata. Minsan po kasi hindi pinapanood ng kaya kailangan natin ng mabalance yung list. Pag iyan natin, ma-vlog tayo ng mga medyo bata-bata. Tapos pagkatapos, ma-vlog tayo ng mga iba natin mga senior, matanda. Kumusta na si Arjun ngayon?
Actually guys, yun yung isang medyo masaklap na katotohanan po. Hindi ko naman sinasabing kasalanan ng mga viewers yan. Pero siyempre, pag ikaw ay isang viewer, panunuurin mo kung ano lang naman talaga yung gusto mo. At ang nagkiklik nga po sa ngayon, ang trending talaga, kahit sa kaninong mga, kahit pa sino mga vloggers, ang talagang sinusundan po guys, yung mga sorry po sasabihin ko lang po, real talk. Ang sinusundan talaga yung may mga itsura guys, ang mga palalaki man o mga pababae, basta iblinag yan at may itsura yung content nila, yung kino-content nila. Yan po, nagte-trending talaga. Yun po kasi yung yun po yung gusto ng mga manonood. So, kailangan sumabay nga ang mga vloggers din dyan, kagaya ni Papa Eds. Kasi pagka hindi niya ginawa yan guys, hindi rin siya magkakaroon ng magandang revenue para ipantulong naman po sa mga ibang nangangailangan. Pero ang kagandahan dito kay Papa Eds, kagaya ni Kalinga Prab, yan, sina Kuya Val, kompleto sila Hindi lang puro sa mga, kagaya ni, sabihin ko na, si Kalinga Prab, hindi lang puro sa mga love team. Meron din po siya marami din po siyang tinutulungan na hindi naman po pang love team ang mga itsura. Kumbaga, balanse sila. Kailangan talaga sumabay sa trending. Hanapin mo kung ano yung gusto ng mga viewers at doon ka. Mag-focus ka talaga doon. Pero huwag mong iiwan yung mga ibang mga tinutulungan mo. Kumbaga, kukuha ka ng revenue sa trending, and then itulong mo rin sa iba. Yan po yung ginagawa nila. Ang galing po ng mga style nila guys. If ever na mangyari din sa akin to soon, ay gagayahin ko rin yung kanilang style. Yun. Okay naman na po. Hindi naman na po siya medyo stress pa rin ng konti. Marami pa rin basher. Wala po siyang kumustahin, kausapin Kung ano yung plano niya sa buhay. Ayun. Maganda nga rin siguro guys kung mapuntahan ni Kuya Val si Arjin. Kasi iba talaga pag si Kuya Val na yung yung kaharap na mga, sabihin na natin, mga beneficiaries, talagang hirap silang hindi magsabi ng katotohanan. Pag si Kuya Val na yung kaharap mo, talagang medyo mataas kasi ang pagrespeto guys ng kahit sino kay Kuya Val. Yun po yung katotohanan Pero lang talaga yung mga sabihin na natin mga bashers kasi ang mga bashers naman po kasi kahit anong ganda ng iyong gawin, kung talagang ayaw talaga nila sa'yo. Puro negative talaga yan. Actually, sinabi ko sa kanya, baka bibisitahin siya ni Kuya Val. Para makamusta Alam natin. din po niya. Opo, pagbalik. So, Papa Eds, 28 ka na. Nagkaroon ka ba ng ito tungkol sa tungkol sa buhay pag-ibig? Ayun na. Nasa kung sasagutin mo, hindi. Mas maganda kung sagutin mo. Nakailang jowa ka na ba bilang isang Papa Eds? Ayan na. Ilan na? Nagbilang. Dalawa. Uy, dalawa. Dalawa po, kaibigan. Talo ko siya. Ako nakatatlo. Ay, grabe. So, kumusta yung dalawa naging jowa mo? Nagkahiwalay kayo? Opo, kasi siyempre mahirap magka-girlfriend tapos isa ka pang leading man. Hindi naman tayo kagwapuan, pero siyempre napagsiseryosan. So, ibig sabihin ni Papa Eds, guys, ay mas pinili niya yung kanyang career kaysa dun sa kanyang pag-ibig. So, pwede yun. Choice niya yan, di ba, guys? Mahirap So, parang nag-enjoy ka kay Diancy Uy. Ito ba yun? Parang nag-enjoy Ayan na. Hey. Hindi, magka-getting to know each other, ganun ba? Parang, Weh. siyempre, di mo maiwasan, ka-partner natin yan Ilan taon na si Diancy? 17 po. Mhm. Bata pa rin si Diancy. Bata. Pero, may nakita ko dyan sa mga Facebook, yung babae 30, yung lalaki 70. Grabe. So, meron naman dyan, ang babae 20, ang lalaki 40. Dito po, lang ito, ang guwat na 11 months, 11 years lang, 10. 11. O mga 10. Ano po yan? Sakto pa po yan, mga kaibigan. Tanong ko lang po kung may jowa pa siya ngayon. Meron ka pang girlfriend ngayon? Wala na. Wala na po. So, maliwala. Ayun guys, maliwanag. Malinis si Papa Eds. Walang jowa. Harap na mismo ni Kuya Val siya na nagsabi. Ito po wala siya ngayong girlfriend. Ayun.
Itanong ko po kung mayroon siyang balak kay Beyonce. Ayan na. Kung mayroon siyang balak na sabihin din ba kasi po mga Grabe. Kakasabi pa lang ni Kuya Bal na tungkol kay Beyonce. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung ngiti ni ano. Tingnan nyo yung ngiti ni Papa Eds. Grabe. Di ba? kalingap yun, 17. Bawal pa, no? Bawal. Ligawan. Ayun, bawal. Ayon sa batas, ang Presidential Decree 109, bawal maligaw ng minor de edad. Presidential decree. Hindi mo siya nililigawan, di ba? Ha? Hindi mo ba siya nililigawan? Hindi pa po. Uy, hindi pa daw, guys. Lang ngayon. Pero may plano kung sakali. Kung sakali, kung mag-ano na siya, medyo tumungtong sa tamang edad siguro, or sa cut-off pagpapayagan siguro. Yun! Yan! Yan na. Dinig na dinig po natin, guys. So, kulang-kulang isang taon na lang, guys. At magdi-18 na. Si Beyonce, at eto na, sigurado, may malalantad dito. Yan. Magandang tanong mga kaibigan, no? May plano. Kasi mahirap yung walang plano. Tama. Papatulungin ko, may plano kang ligawan? Wala. Ay, tapos na ang kwento. Correct? Meron siyang plano pong ligawan. Ngayon kasi pwede, Papa Eds. Pasensya na po kayo doon sa gustong ipakasal na yan. Di ba pwede po? Di pa man sila magjowa. Ayun. Hindi pa na sila magjowa, guys. Samahan ni Beyonce. Okay naman po. Okay naman? Si Beyonce din naman, mahirap pakisamahan, madali namang, nasama naman siya kahit saan, paglabas ng mga, angels, ganyan. May banding para naman off-cam. Meron naman. Oh. Nung ako'y pumunta one time sa kanya sa bahay. Ayun, guys, ha, may bonding sila nag-usap off-cam. kami. Tapos ang pinag-usapan namin ikaw, off-cam. Yan. Sabi ko kay Beyonce, Beyonce, good boy ba si Papa Eds? Pagka napunta rito. Sabi niya, okay naman daw. Pero minsan daw, inakaya mo raw siya. Grabe. Ganda ng ngiti talaga pagka si Beyonce yung pinag-uusapan. Tingnan nyo yung mga ngiti ni Papa Eds. Pamin ka. Elan. Minsan daw, inakaya mo raw siya. Ala. Siya, totoo yun? Hindi. Ala. Nahatid ko lang. Ay, natin mo lang. Nainatid lang. Ay, ano yung sabi niya na, minsan na kaya bal, nang akbay, tara na, Beyonce. So yun, guys, ayaw talaga magpahuli ni Papa Eds. Hinuhuli siya ni Kuya Bal. Ayaw magpahuli. So tuloy natin. Ka, minor de edad pa yan, pero may plano. May plano. Meron bang manliligaw sa kanya? Diba? Meron ko nakita na manliligaw? Hindi ko po alam sa kanya. Siyempre, hindi naman natin masyado siya pinipigilan ngayon kasi may bata pa eh. May pa siya. Ano ibig sabihin ni Papa Eds na hindi naman natin siya masyadong pinipigilan sa ngayon? Ibig sabihin, may karapatan na ba siya para pigilan? O mukhang nadudulas si Papa Eds dito sa part na ito, ha? Hindi pa masyado. Ano Hindi siya? pa masyado. Isip bata ba si Benson? Hindi man. Hindi naman. Matured na? Medyo mature na mga katupahan. Matured ano? Actually, sa totoo lang, no, maraming kung sa larangan lang din ng pag-iisip at pagiging mature po sa pag-iisip or sa mga desisyon or sa mga sinasabi, ay marami pong tatalunin talaga si Beyonce na talagang may edad na. Ay si Beyonce, minor de edad, pero napakaganda po ng kanyang mga sinasabi. Kagaya na lang sa sa isang interview ni Kalinga Prab sa kanya regarding sa mga bashers niya, kung anong masasabi niya. Ang sagot hindi na lang daw niya pinapansin dahil hindi naman daw siya kilala personally. So, saan ka pa, di ba guys? Pang-matured na isip yung mga gano'n. Galing. Wala ba si mga pahiwatig na may gusto sa'yo? May gusto sa'yo? Ayun. Pahiwatig. Meron? Naramdaman mo? Yante. Ayun. Ang ganda ng tanong ni Kuya Bal, kung may pahiwatig ba si Beyonce na may gusto tama, kung may pahiwatig ba si Beyonce na may gusto siya kay Papa Eds. Grabe ang sagot. Konti. Ibang klaseng konti yan. Oo nga. Di ramdam mo mga babae pag may gusto? Opo. Siyempre. Diba? Di ba yung, uy, ikaw ng babae, nagaya siya? Hindi ganun. Ano lang niya, yung lambing sa'yo. Ano yung lambing sa'yo? Yung dalawa lang. Ayan na.
Nahiya. Mahihayin, saka Nahiya eh. ano lang. Di ba minsan kayong dalawa lang mag-scout? Dear, Ano, inangkas mo sa motor? matagal na yun. Nung nandiyan sama siya sa scouting. Wala pang pasok. Mama natin. Ano siya, mahiyain? Mahihayin po. Hindi naman siya tarataran kahit kayong off-camera niya. Ayun ang salita. Pero ngayon, hindi nag-improve na. Ngayon, madaldala lang ako. Ayun, tama. Ang maganda roon, madaldal na ko. Kaya hindi siya boring kausap. Doon, ito lang. Ganun Sa lahat siya. Ganun ang ugali niya. Sa lahat ng mga babae na, di ba nakadalawang jowa ka, no? Dalawang girlfriend. Kumpara mo doon sa dalawa. Ayun. Ano siya? Grabe, ito guys. Ito yung matinding katanungan. Galing kay Kuya Bal, no? Comparison ng pinag-uusapan dito guys. So, pakinggan natin. Sa kanila. Parehas lang? Iba. Iba naman siya kasi ano siya, supportive din sa mga ano natin, mga ginagawa. Saka, yun yung parang, dito, may pangarap siya. Ganyan. Ano tawag sa'yo? Guys, isa sa pinakagusto ng mga lalaki, kahit sinong lalaki, ay yung isang babaeng supportive sa ginagawa mo kung ano, sa ginagawa po ng lalaki. Kagaya nga po ni Papa Eds, isang vlogger. Pag siya sinusuportahan ni Biancy, imposibleng hindi niya magugustuhan talaga si Biancy kasi lalaki ganun po talaga guys eh. Aminin man natin o hindi, ang mga lalaki po, may pagkapabebe yan. Isa na rin ako dun, no? And hindi lang basta supportive si Biancy, di ba? Talagang matured mag-isip. Grabe. Papa Eds o Kuya Edo? Kuya Edu ang tawag. Masyado na hindi Kung sakaling mag-18 na, tapos Ayan na. nabuo yung, namumusa yung parang pagtingin. Ano kaya, niligawan mo si Biancy? Pwede. Pwede? Pwede lang. Mayos ka. So, kung pwede daw. So, ano naman to? Pakinggan natin yung nabanggit ni Kalinga Prab dito. Yan. Hintayin nyo na lang pong maging magjowa na sila. No? Malay nyo po. Pero di natin sure, baka magjowa na. Antayin na lang daw natin na maging magjowa sila pero hindi natin sure. Baka sila na. Grabe. Nako, pag kinasal ang Edsy, guys, dapat best man ako. Yun. Insan Eds, dapat best man ako ha. Abay, dapat lang. Siyempre naman Kalinga Prab. Imposibleng hindi ka kukunin na maging best man. Siyempre, sa'yo nag-umpisa na lahat ng mga nangyayaring magaganda sa buhay ni Di ba, Pa Eds? Ikaw talaga magiging best man dyan. Tuloy. Si Eds laban tawag niya kay Ben. Lah. Ay, grabe. So, ano naman ito, Papa Eds? Ito mga sinasabi ni Kalinga Prab. Ito ay galing din sa mga mapagmasid na mga netizens. Naku, pagka mga netizens talaga binantayan ang kanilang mga iniidolo, mahirap lumusot, guys. Yan, pakinggan natin. Totoo ba? Ay nako, pag yan ang tawagan, nagkakatuluyan talaga. Kasi yan din ang tawagan namin ni Chuck eh. Grabe, love. Ganda kasi yan, love. Hi, love. Hi, love. Good morning. Ayun. So, wag kang aamin kay Kuya Bal. Yari ka dyan. Huwag mong lokohin niya. Maganda ba si Biancy, no? Maganda naman po. Ano? Anong nagustuhan mo sa kanya? Yung maganda. Maganda. Sa katawan, anong nagustuhan Katawan ka agad tumbok ni Kuya Bal. mo doon? Yung ngiti niya. Ayun, the best. Yung ngiti niya, ano? Maganda nga. Smile. Saka yung mata niya. Ay, mata niya, ano? Pag nag-ano siya, pumikit na yun. Totoo yun, guys. Talaga kahit sino, kahit nga ako, ay pagka nakikita ko yung mga ngiti ni Biancy, ako, nakakabighani talaga, guys. Nakakabighani. Kung merong kapangyarihan yung mga ngiti ni Biancy. Totoo yun. Yung mga hindi sumasang-ayon, comment down. Yung ilong, siya din. Maganda rin ilong niya. Pero sa smile niya, mas Yung maganda nga. yung katawan ni Biancy, okay naman. Ha? May ididibilo pa. Yes. Okay na yan, ganun lang. 17 pa lang naman siya, bata pa, no? Bata Meron pa yan. Pero, ngiti pa lang maganda doon. Ngiti at saka yung sa mata.
Saka yung dimple nun. May dimple yan? May dimple. Meron, maliit. Sa puwet, ang dimple yun. Grabe sa puwet. Dito? Akala ko, dimple sa puwet. Kuya Bal talaga. Hindi ko nakita. Pag napanood sa vlog, Tingnan ko na minsan pag mayroon siya doon. meron po. Ah, Maliit lang. Yan. hindi yung yung magulang niya, bakit ugali? Yung nanay niya. Ay, napaka mabait po. Mabait po. Pag nahatid minsan, parang... Pinapakape ka man doon? Pinapakape ka dahil. Mabait man din naman. So, yan po mga kalingap. So yun, totoo yung sinabi ni Papa Eds guys, no, na kitang-kita naman natin sa mga vlogs at alam niyo guys, ang masasabing mabait at hindi mabait, kahit sa mga vlogs lang makikita mo eh. At bigyan mo ng mga 2 minutes na nakatutok ang camera, yung hindi mabait, meron ka mapapansin na mga facial expression na talagang hindi mo rin magugustuhan, kumbaga magtataka ka. Yung mga nagbabait-baitan lang. Pero yung mga parents ni Biancy guys, talagang napaka-transparent ng kanilang kalooban, lalong-lalo na po yung nanay niya. Dahil siya po yung palaging nai-interview. Sang-ayon ba kayo dun guys? Po natin na mahirap po talaga ang sitwasyon dahil si Biancy po ay 17 pa lang. Yes. Si Eds po ay nasa tamang edad na. So maghintay po tayo ng tamang panahon po kung kailan yung linigawan. Ano mensahe mo kay Biancy, Papa Eds? Hello. Sayang di ka nakasama dito sa ating mission trip sa Bula, Camarines Sur. Kung nasa man lugar ka diyan, ingat ka at Ayun, grabe. dito lang ako. Ayun. Yan Matindi. Yan po ay part 1 pa lang yan mga kaibigan. Abangan niyo po ang part 2 ng ating pong interview with Papa Eds. Salamat po, mabuhay. God Salamat bless. Naku, grabe guys. Part 1 pa lang pala ito. So may aabangan pa pala tayo guys nakarugtong. Naku, kailan kaya yun? Sana ay mangyari na. Sooner. No? And guys, grabe ano. Magkaiba po yung magkaiba yung tingin ni Kalingap Rob, tsaka yung mga naririnig po natin dito sa mga pinag-usapan ni Kuya Bal tsaka ni Papa Eds. And anyway, kung ano man po yung katotohanan, support lang po tayo. Supportahan lang po natin sila kasi maganda naman po ang kanilang magiging kalalabasan kung sakasakaling maging sila. At para sa akin ay bagay na bagay po sila guys, no? And isa sa pinakamagandang sinabi ni Papa Eds ay suportado siya ni Biancy sa kanyang mga ginagawa. Yun ang kailangan ng isang lalaki. Sa maniwala man kayo, hindi. So yan guys, maraming salamat muli sa pagsama ninyo sa akin sa video na ito and magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. Abangan nyo po, may upload din po ako mamayang gabi. So yun, bye-bye po muna.